Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Una po nagpapasensya po ako sa amin ngayon na sa nagawa ko po. Dahil po sa akin, parang sira pong kasanuan po. Sa lahat po, humingi po ako ng paumingi sa inyo sa mga sabi ko po sa inyo. Lalo na po sa rider, humingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng paumanhin po. Sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po maiisip kung ano po, stress na rin po ako na kung ano-ano na lang din po lumalabas sa pagbabanta sa akin na lalo na po sa mga pamilya ko. Huwag naman po sana nilang idamay kung may galit po sila sa akin, ako na lang po ang ano nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya ko. Tutusin po, di ko na po sila mabilang. Sobrang dami po nagbabanta sa akin. Nakesyo daw po babarilin na lang, ganun po. Sa akin po, aminado naman po ako, mali po ako sa nagawa. Ako po humihingi ng paumanhin sa lahat ng mga nakabala kong tao, lalo na po sa rider po na nabasa ako. Sa lahat po nung nagpi-fakebook, huwag nyo na pong gawin yun dahil sa karamihan na tao, sila po yung naaabala nyo. Hindi naman po ako. Sa maawa din po kayo sa mga seller, rider, sa mga fast food na ino-orderan nyo ng pagkain. Sa kanila lang po kayo maawa, na po sa akin. Alam niyo naman po, expected naman po yan na wala naman hong magandang sasabihin si Senator Hercito tungkol sa Macabagong San Juan. Expected naman po yan. Number one, these are isolated incidents. No? At kahit naman po ng mga nakarang administrasyon dito sa San Juan, nangyayari na po yan. Alam naman yan. At hindi na dapat sabihin na hindi yan nangyari nung mga panahon ng dating mga mayors. Kaya nga ho, merong ordinansa na pinasa ng 2018. Hindi po ako mayor nun, ha? Ang dating mayor po ang mayor pa noon. Kaya nga merong ordinansang ipinasa sapagkat yung mga nakasaad na mga hindi dapat gawin sa ordinansang yun ay mga nangyayari na dati. In fact, madalas nga ho, maduming tubig ang ginagamit, marami mga nasasaktan, nagsusundukan, nagrarambulan. No? Nangyayari na dati. Alam ng San Juan yan. The people of San Juan will not lie. Alam nila na dati nangyayari na talaga yan. Ang kaibahan mo ngayon, through the advent of social media, mas na-highlight siya. And that's the reality. No? Totoo naman po nangyari. I'm not denying na nangyari. And I take full responsibility sa nangyari. Ngunit nakikita naman po ngayon ng lahat na gumagawa kami ng hakbang upang maparusahan ang mga nanggulo, upang siguraduhin na makasuhan sila at maturuan ng leksyon. Dahil hindi naman po ito ang intensyon ng ating kapistahan. Ang ating intensyon ay magkaroon tayo ng maayos na selebrasyon ng kapistahan ni San Juan Bautista na sa ibang mga pagkakataon nung ako'y naging mayor, noong 2022, nagkaroon kami ng maayos na selebrasyon. Noong 2020-2021, may COVID doon, so wala ho tayo naging selebrasyon. Noong 2023 naman ay meron pong El Nino. So hindi naman po nagkaroon ng anumang kaguluhan noong 2022. Kaya itong mga nangyari po ngayon, sa totoo lang, halong lungkot at galit po ang aking naramdaman dahil po sa ilang tao na talagang nanggulo. At I would also like to clarify, kasi ho, nung press ko nung isang araw, may nagtanong po sa akin kung posible bang sabotahe ang nangyari. I would like to clarify, ang sinabi ko po at sasabihin ko muli, wala po akong sinasabing nagkaroon ng sabotahe. Ngunit itong tinanong niya ako ng reporter, sabi ko, posibleng magkaroon ng sabotahe, ngunit wala akong sinasabing nagkaroon ng sabotahe. So just to clarify, so I'm categorically saying that there is a possibility na nagkaroon ng sabotahe. Hindi ko po sinasabing yes, nagkaroon ng sabotahe. Kasi yung ganitong mga celebration, open po yan na mapasukan ng iba't ibang tao. Yung mga nakikisaya o nakikipesa sa kalsada, halo-halong tao na po yan. Hindi naman natin masasabing lahat yan ay taga San Juan because it's really open to the public.
So these are things that we want to address by just designating a basaan zone para only in a very controlled environment magaganap yung ating basaan, and all other streets ay hindi po papayagan ang basaan natin. So again, dun po sa comment ni Senator Ejercito, gusto kong maalala niya kasi baka nakalimutan niya na nung panahon ng iba't ibang mayor ng San Juan, nangyayari na po ito dati na. Kaya nga ho, nung panahon ng kanyang ina na naging mayor dati, ay nagpasa sila ng ordinansa kung saan minumultahan ang mga lalabag nga sa maayos na kapistahan. Dahil nga po, nangyayari na to dati. Naging vice mayor po ako, naging konsel po ako, buong buhay ko dito po ako sa San Juan, lumaki. Kaya alam kong dati na po yan nangyayari. At wag na wag niyang sasabihin na hindi po yan nangyari dati. No? So, again, I take full responsibility dito po sa naganap ng mga panggugulo. Kaya nga personal po ako nandito para samahan si Ginong na mag-file ng kaso. At ganoon din po sa ibang mga mamamayan na gusto mag-file, ay magpunta lang po kayo sa aming tanggapan at tutulungan po namin kayo. Isang kasiyahan na nauwi sa kaguluhan. Taunang selebrasyon ang Wata-Wata o basaan sa may San Juan City. Pero itong 2024 na yata ang maituturing na pinakamagulo sa matagal na panahong pagdadaos nito. Tila nakalimutan ng mga residente sa nabanggit na lugar ang kahulugan ng ginagawang pambabasa sa tuwing sasapit ang piyesta sa kanilang lugar. Maraming insidente ang nangyari noong araw ng June 24 at hindi mabilang ang mga nakuhang reklamo ng San Juan City. Ang ilan sa mga ito ay nasiraan ng thesis paper, ilang mga bagong biling school supplies, bagong damit o sapatos na galing sa pinaghirapan nilang pera. Pero isa sa mga reklamong nakuha ng San Juan LGU ang lumabas sa mga balita at naging viral. Nakuhanan kasi ang isang delivery rider na hindi lang pambabasa ang inabot sa residente, kundi nasaktan din ito. Mismo si San Juan City Mayor Francis Zamora ang personal na sumama sa delivery rider na si Eustaquio Rapal sa pagsasampa ng kaso laban sa mga residente ng lungsod na lumabag sa mga regulasyon sa Basaan Day. Opisyal na nagsampa ang rider ng reklamong kriminal laban sa hindi tinukoy na mga individual sa tanggapan ng Office of the City Prosecutor sa Hall of Justice ng San Juan. Ang reklamong kriminal ni Rapal ay nagmula sa isang insidente na naganap noong Wata-Wata Festival sa lungsod, kung saan sinabi niyang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang rider nang makaharap niya ang salarin. Nakita sa nag-viral na video ang paglapit ng isang lalaki kay Rapal, pero nang makita niya ito, nakiusap siyang huwag siyang basain dahil may mga dokumento siyang ihahatid. Subalit itinuloy pa rin ng nasabing residente ang pambabasa sa rider. Hinawi ni Rapal ang kamay ng rider hanggang sa tumalsik at mabitiwan nito ang hawak niyang tabo. Ngunit ang sumunod na eksena ang ikinagulat ni Rapal maging ng mga nakapanood nito. Hinampas kasi ng lalaking residente ang helmet ni Rapal. Mapapansin din ang isang babae na papalapit sa lalaki at sa rider. Dahil dito hindi nagdalawang isip ang rider na magsampa ng reklamo sa dinanas nito noong pista. Matapos naman na maibalita ang nangyari sa delivery rider, kumakalat naman ngayon ang isang video kung saan makikita ang pagkakakilanlan ng sinasabing salarin sa nasabing insidente. Nakilala ang lalaki bilang si Boy Dila o si Lexter Castro sa totoong buhay. Ang masaklap pa rito, tila ginantihan siya ng mga netizens na nagalit sa kanyang ikinilos. Iba't ibang mga orders kasi ang ipinadadala sa kanya sa pamamagitan ng mga delivery riders. May mga orders ng pagkain na naka-address sa kanya. Ang isa pang nakitang delivery para sa kanya ay bulaklak para sa patay. Subalit ang mas naperwisyo dito ay ang mga riders din dahil ang mga orders para kay Boy Dila ay naka-COD o cash on delivery at pinapacharge sa kanya. Dahil nga sa pangkukuyog na ginawa sa kanya ng mga netizens, naglabas ng kanyang saloobin si Boy Dila. Ipinaliwanag niya sa kanyang video ang kanyang ginawa at sinabing hindi niya sinaktan ang rider, binasa lang niya. Ngunit nakiusap nga raw ito na huwag siyang basain pero itinuloy pa rin niya. Ang katwiran ni Boy Dila, piyesta kasi. Dagdag pa niya sa video,
Kung ayaw mabasa ng mga tao, wag daw silang dumaan ng San Juan kapag June 24 dahil alam naman na may basaan na magaganap sa araw na iyon. Ang mga netizens na nakapanood ng kanyang Facebook Live ay kinainisan ang pag-uugaling kanyang ipinakita. Imbis daw na magpakumbaba ito sa kanyang ginawa, ay iginiit pa nito na piyesta sa kanilang lugar at tradisyon na ang pambabasa. Ang ilan naman sa mga netizens ay hindi napigil na magsabing gusto nilang ipadala si Boy Dila sa West Philippine Sea para doon ay basain niya ang mga gumagamit ng water cannons laban sa ating mga sundalo. Igaganti daw ni Boy Dila ang mga ito. Ang ilan naman sa kanila ay sinabing sinasakyan na ni Boy Dila ang pag-viral ng kanyang video at itutuloy na ang pagiging content creator niya. Samantalang marami pang mga videos ang nag-viral sa social media at nagpakita ng mga maling pag-uugali ng mga residente na nawalan ng control ng haras ng mga pedestrians, passers-by at mga motorista. Sinabi naman ng alkalde na ang reklamo ni Rapal ay nagmarka ng isang makabuluhang hakbang sa pagtugon sa kaguluhan na naganap sa kanilang lungsod. Aniya na dismaya siya sa pag-uugali ng ilang tao at idiniin niya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at paggalang sa mga pampublikong pagdiriwang tulad ng wata-wata. Ang pagsasampa ng kaso ni Rapal ay isang malinaw na mensahe sa lahat na hindi kukonsintihin ng LGU ang mga aksyon na nakakasira sa kaayusan at kaligtasan ng publiko. Dagdag pa ni Mayor Zamora, ang San Juan Police Station at ang Office of the City Prosecutor ang hahawak sa kaso at ang parehong ahensya ay magtutulungan upang iproseso ang reklamo at simulan ang kinakailangang legal na paglilitis. Inutusan ni Mayor Zamora ang lahat ng kapitan ng barangay na kilalanin ang mga salarin at sinabing mananagot ang mga ito at mahaharap sila sa parusa. Sinigurado rin niya na sa mga susunod na pagdiriwang ng wata-wata ay hindi na mauulit ang katulad na kaguluhan. Ang mga gumawa ng mga gawaing ito laban kay Rapal ay parurusahan ayon sa batas. Magtatalaga na rin sila ng isang basin zone kung saan doon na lamang maaaring mambasa ang mga residente o mga dadalo sa pista. Ang insidenteng pinag-uusapan ay paglabag sa San Juan City Ordinance 51, Series of 2018, an ordinance regulating the Wata-Wata San Juan Fiesta and providing penalties thereof. Tahasang ipinagbabawal ng ordinansa ang paggamit ng maruming tubig, water bombs, water in plastic bottles or glass containers, at iba pang katulad na materyales na maaaring makapanakit sa mga tao. Sapilit ang pagbubukas ng mga pribado at pampublikong sasakyan. Pagbabanta at pananakit at pagyanig o pagpasok sa anumang sasakyan para magtapon ng tubig. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagbebenta, pagbili at pag-inom ng alak mula 12:01 a.m. hanggang 3 p.m. ng June 24 bawat taon. Ang mga lalabag sa ordinansa ay may multang 2,500 pesos at isang araw ng community service para sa mga first-time offenders, 3,500 pesos at 3 araw na community service para sa pangalawang beses na pagkakasala, at 5,000 pesos at 1 hanggang 6 na araw na pagkakakulong para sa mga ikatlong beses na magkakasala. Humingi ng paumanhin ang pamahalaang lungsod ng San Juan sa mga naapektuhan ng maling pag-uugali ng mga residenteng nagkakasiyahan at nangakong gagawin ang kanilang makakaya upang maiwasan itong maulit sa hinaharap. Anila, ang basaan ay isang relihiyoso at kultural na tradisyon na isinasagawa sa San Juan para sa taunang pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan Bautista. Isa rin itong sagisag ng pagbibinyag na isinagawa ni Juan Bautista kay Jesus. Tuwing June 24, ang basaan ay ipinagdiriwang sa ibang mga bayan at lungsod sa Pilipinas. Dahil karamihan sa mga naninirahan dito ay mga Katoliko, na kilala sa mga lumang tradisyon na hindi naman sinasang-ayunan ng simbahang Katoliko. Isa rin ang Barangay Don Galo sa Parañaque City na may basaan sa kaparehong petsa.
May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.